Okay, so hello mga PUPan. Ito ang first class natin which is virtual. So mapapanood nyo to sa YouTube para pwede nyo siya i-access anytime na free kayo. No? So ang first topic natin ngayon would be on chemistry and measurements. No? So kumbaga aaralin natin yung mga konsepto ng chemistry at ano yung mga bagay na makakatulong sa atin para maintindihan yung chemistry na aaralin natin ng malaliman ngayong semestre, no? So, punta muna tayo sa konsepto ng chemistry, no? So, sabi dito, chemistry, a science for the 21st century, no? Bakit modern ang application ng chemistry? Or ano-ano ba yung mga application ng chemistry muna, no? So, ganito. Explain natin kada picture, ha? So, dito sa etong picture na to, ito yung genome sequence ng coronavirus, no? Yung SARS-CoV-2, no? Ito yung ating pandemic natin ngayon and nalaman natin na ang virus na yon ay COVID, no? I mean, coronavirus yung virus na yon, no? Tapos, alam natin na siya ay may resemblance sa iba't ibang uri pa ng virus na nakalista dito, no? So, kung mapapansin nyo itong genome map na to, sinasabi dyan na yung SARS-CoV-2 ay similar sa virus na nakikita sa mga bats, no? Kaya doon naisip ng mga scientists na ang COVID-19 ay nagmula sa mga paniki, no? Na na-transfer sa tao after some time, no? Okay. So, yan. Tapos, ito namang pangalawang picture. Ito ay isang produkto ng Philippine Nuclear Research Institute na tinatawag nilang PGP o Plant Growth Promoter. So, ano itong ginagawa nito, no? So, yan ay liquid solution na ilalagay mo sa mga palayan para yung ani mo ay dumami at mas maging maganda yung quality niya, no? So, ako mismo nakikita ko to in person bilang ako dati ay nag-OJT sa PNRI. So, nakikita ko yung mga research nila about that, no? Tapos, yun nga, scientifically proven na kapag may PGP yung halaman, maganda yung ani at matibay pa, no? Kwento pa nga sa akin ni Dr. Abad, no? Siya yung head ng PGP. Kwento niya is daw, one time, bumagyo daw sa pinaglagyan nila ng ganyan. Lahat ng pananim sa paligid ay nasira. Pero yung lugar na may plant growth promoter, itong Carrageenan liquid na yan, no, matibay, no? Hindi siya nabuwag agad at naani rin ng mga magsasaka yung pananim nila doon, no? So, ibig sabihin, nakatulong to, no, para maging resilient yung palayan, I mean yung mga ani, no, sa mga iba't ibang uri ng panahon, no? Lalo na sa Pilipinas, no? Minsan matinding tagtuyot, minsan matinding tag-ulan, no? So, ganun. Kumbaga, langit at impyerno talaga. Walang gitna sa Pilipinas, no? Okay. So, itong ikatlong picture naman dito sa baba, ito ay ang core ng nuclear reactor ng Bataan Nuclear Power Plant, no? So, syempre, hindi lang naman dito may ganyang core, no? Baka dito lang sa Pilipinas yung hindi nagamit na nuclear power plant, no? Okay, so anyway, so itong core ng nuclear power plant, dito sila naglalagay ng uranium-235, no? Yun ay isotope ng uranium na ginagamit sa nuclear reactions, no? At yung nuclear reactions na yun, nagbibigay siya ng malakas na enerhiya para makapag-produce later on ng kuryente, no? So, sa ngayon ay pinag-iisipan kung bubuksan muli ang Bataan Nuclear Power Plant, no? At ayon naman sa mga eksperto sa Philippine Nuclear Research Institute ay maaari naman gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant, no? Fit pa naman daw, no? So, tignan natin kung ano mga mangyayari sa susunod, no? Ito naman, ito, familiar kayo dito. Ito yung mga IC, no? Mga integrated circuits sa computer, no? Sa ating mga cellphone, no? At kung ano pang mga computer techie devices natin, no? So, yan. Tapos ito naman ay gamot, no? So, ito yung tanong. Ano yung pare-pareha ng lahat ng bagay na yan?
Ang pagkakapareha nila ay silang lahat ay produkto ng chemistry, no? Paano natin nalaman yung genome sequence ng COVID-19, ng SARS-CoV-2? So, nalaman natin yan dahil sa mga techniques, no? Mga biotechnology techniques na may chemistry, no? Para alamin yung genome sequence ng virus, no? Tapos doon natin mapoprofile kung saan siya kahawig at paano siya later on masisira sa tulong ng vaccines, no? So yun. So kumbaga sa pandemic na ito na na-experience natin ngayon ay malaki yung role ng chemistry, no? Kasi without chemistry, hindi natin alam kung anong klaseng virus ito. Hindi natin alam kung paano tayo gagawa ng vaccine, no? So with chemistry, we can detect viruses, no? Kung napapakinggan nyo sa TV yung RT-PCR, chemistry technique yon, no? Na pinaparami yung virus. Pag may na-detect na virus na yon, edi may positive ka nga, no? Pero kapag wala namang ganung virus, negative ka sa COVID-19, no? So, ganyan. So, kung mapapansin natin sa pandemic na to, malaking role ng chemistry, no? So, yung chemistry concept, nakakatulong siya sa mga iba pang eksperto sa larangan ng medisina para matulungan ng Pilipinas, no? Magtulungan para hindi na lumala yung virus. Kaso, alam niyo naman yung nangyayari ngayon. Ayun. So, basta, stay home lang, ha? Okay. So, anyway, so yun nga, no? Sa tulong ng chemistry, alam natin yung genome sequence. Tapos, later on, no, hopefully, malaman din natin kung paano makakagawa ng perfectong vaccine, no? Para gumaling na lahat tayo sa mundo, no? At bumalik na tayo sa dating normal, no? Ito naman, ang PGP, ang konsepto lang nito ay radiation processing, no? So, ang karaginan kasi ay isang molecule, no, na pag tinamaan ng radiation ay napuputol siya, no? Yung mga putol-putol na karaginan molecules, no, yung mga fragment niya, yun yung binibigay sa halaman. Para siyang supplement, no? So, kapag binigay yun sa halaman, absorb yun ng halaman, tapos healthy na yung halaman, no? So, ganun yung konsepto dyan. Ito naman, yung nuclear power plant, no? So, ano yung konsepto dyan? Yung atoms natin, pag nag-undergo sila ng nuclear reactions, no? Nuclear fission, naglalabas yun ng enerhiya, no? So, yung enerhiya na yun, pwede yun i-convert from heat to electricity, no? So, ganun. Ito naman, mga components ng ating mga tech devices, no? So, ano merong chemistry dyan? Yung semiconductors, no? So, silicon yung ginagamit natin, semiconductors. Kumbaga, ginagamit natin yung nature ng electrons to transfer and to interpret data. Yung mga 1010, yun ay may katumbas lang na electron jumping, no? So, pag tumatalon-talon yung electron, may signal yun nakatumbas, no? So, yun. So, lahat ng mga bagay na yun ay nangyayari sa mga integrated circuits natin at iba pang mga ginagamit sa sa tech devices natin, no? So, yun. Nawala ako. So, anyway, punta tayo dito. Ito namang mga gamot, no? So, may chemistry dyan. Siyempre, no? Kung may chemistry dito sa virus na to, may chemistry din sa mga gamot, no? So, nalalaman natin yung mga magagandang gamot, no? Para sa mga iba't ibang uri ng sakit sa tulong ng drug profiling, no? Sa chemistry, no? Especially sa pharma, no? Sa pharmaceutical stuff, no? So, ano ginagawa nila sa pharma? So, ang ginagawa nila is, yun, nagde-design sila ng mga gamot, no? Sa tulong ng chemistry, de-design drugs na fit para tamaan yung mga receptors na dapat tamaan, no? Kasi, pag hindi kumabit dun yung molecule ng drug sa receptor, hindi effective yung gamot, no? So, kumbaga, inaaral nila yung configuration ng molecule, kung ano yung binding niya sa receptor sites, no? At kung ano-ano pa yung mga magiging epekto pag dumikit na yung yung drug sa receptors, no? So, yun. So, kumbaga, mapapansin natin, yung chemistry, hindi lang siya yung
iniisip ninyo na boring na subject, no? Kasi kumbaga, tayo ay nabubuhay sa chemistry rin. Isipin nyo, gabi ngayon no? So, kumain ako kanina ng dinner, no? Tapos, yung dinner na yon naging energy ko yon para makapag-record ako ng class na to. So, anong chemistry nangyari doon? Yun ay cellular respiration. So, kumbaga, yung chemistry, hindi talaga natin yan pwede iwasan, no? Kasi, parte yan ng buhay natin. Parte yan ng universe natin. Kaya nga sinasabi ko sa mga bata parate na, by understanding chemistry, we understand the universe. Bakit? Mali yung kama. Sorry, mali yung kama ko dyan. So anyway, so yun yung idea, no? So sabi ko sa mga bata, by understanding chemistry, we understand the universe. Bakit? Ano ba yung chemistry muna? So sabi natin, ang chemistry ay study of matter and changes it undergo, di ba? Ang tanong, ano ba yung matter, no? Sabi natin, matter is anything that occupies space and has mass, di ba? So yun. So, ano ba yung mga may space at has mass? Di ba halos lahat naman sa universe, no? Except for antimatter. Siyempre, nasa word na antimatter. So, anyway, lahat naman halos ay matter, no? Yung cellphone nyo, yung hangin, no? Yung inyong pagkain, no? So, lahat ng mga bagay na nasa universe, even yung mga stars, yun ay matter. So, ibig sabihin, kung alam mo yung konsepto ng chemistry, malalaman mo kung bakit ganito yung nangyayari sa universe natin, no? At syempre, may iba't ibang field pa ng science na tutulong sa atin para mas lalong malaman yung universe, no? So, mga kasama natin dyan usually ay mga physics people, no? So, yan. So, kaya ito yung importansya ng chemistry, no? So, kung gusto nyo malaman kung ano yung mga nangyayari sa mga bagay na to sa paligid natin, yung RT-PCR na paulit-ulit na sinasabi sa balita, yung Bataan Nuclear Power Plant, kung paano gumagana yung computers nyo, yung cellphones nyo, iPhones nyo, iPad, no? Tablets, no? So, lahat ng yan ay may konsepto ng chemistry, no? So, hindi kayo makakatakas sa realidad na ang mundo ay umiikot sa konsepto ng chemistry, no? So, yan. So, punta tayo sa paano aralin yung chemistry, no? So, kapag nag-aaral tayo ng chemistry, inaalam natin ang mga microscopic at ang macroscopic na aspekto ng mga bagay, no? So, ano ba yung macroscopic, no? So, pag sinabi natin macroscopic, ito yung malakihan, no? In general, yung view natin sa matter, no? So, ibig sabihin, yun yung mga tangible, nahahawakan, no? Nakikita, no? So, yun yung mga macroscopic na mundo, no? So, nakikita mo sila and na-observe mo sila directly. Tapos, ang isa pang inaaral ng chemistry ay ang microscopic world, no? Kumbaga, papasok ka sa level ng mga atom mismo. Level ng mga subatomic particles. So, aalamin mo kung ano ginagawa ng electron, ano ginagawa ng proton, ng neutron, at iba pang mga bagay, no? So, kung mapapansin natin, yung chemistry, malawak ang sakop niyan, no? Mula sa macroscopic hanggang microscopic, no? So, ibig sabihin talaga, malalaman natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid natin, basta alam natin ang chemistry, no? For example, itong nangangalawang na bakal na to, no? Tag-ulan na naman, no? So, pag nabasa yung mga bakal-bakal dyan, kakalawangin yan. So, ano ba nangyayari, no? So, napapansin natin, in the macroscopic world, nangangalawang yung bakal, no? Pero, tignan natin yung explanation niya sa chemistry. So, ang explanation lang kung bakit nangangalawang yung bakal is that yung iron na oxidize siya with oxygen in the air or in the water, no? Producing iron 3 oxide, no? Or kalawang, no? So, yun. So, ganun yung mga ganap ng chemistry, no? So, titignan mo, ano nangyari in general, tas mamaya may explain mo na in a chemical sense, no? Or in the microscopic sense, no? So, ganun yung chemistry, no? So, basta alam mo yung chemistry, alam nyo kung paano i-explain yung mga bagay-bagay sa paligid, no? So, ito yung tanong, no? So, kapag tayo ay mag-aaral ng chemistry, no? Or gagawa tayo ng isang research, no? Paano natin gagawin yon, no? Sa field ng science, no? Sa agham, meron tayong ginagamit na scientific method, no?
So, ano yung scientific method? Ito ay systematikong approach, no, sa research, no. So, ito ay process na kailangan sundin kapag tayo ay nagre-research, no. At ang mga data na nakukuha natin dito ay pwedeng quantitatively, no, or ano yon, quantity, dami, no, by numbers, no, or pwede rin qualitatively, no. So, ano yung qualitative, no? So, yun ay mga qualities, no? Mga characteristic, no? So, sa psych, no? Sa psychology students ko, meron kayong mga quantitative and qualitative researches din, no? So, yung quantity, I don't know if kaya sa PUP, no? Pero yun yung mga experiment na ginagamitan ng tools, no? Mga neurotransmitters, so on and so forth. Yung qualitative naman is yung behavior, no? So, kayo nakakaalam niyan, pero yun lang yung idea ko, no? O, sa engineering na students ko naman, most of the time, quantitative at qualitative yung mga research natin, no? Kunwari, aralin mo yung yung reinforcement ng concrete, no? So, maglalagay ka ng certain amounts ng aggregate, no? Tapos, titignan mo yung quality niya, no? So, ganun yung mga ginagawa natin sa research, di ba? So, kapag tayo nagre-research, we should keep in mind na dapat sinusunod natin ang scientific method, no? So, paano ba itong scientific method? Zoom in tayo dito. Ayan. So, tingnan natin yung scientific method. Kung mapapansin nyo, ito ay parang closed loop, no? So, ikot at iikot ka dito until makakuha ka ng conclusion. So, punta tayo. Una, bago ka mag-research, kailangan may observation ka, no? Baka naman kasi mamaya sabihin nyo, bakit ka nag-research, no? Kasi tinatanong to, nag-thesis ka. Bakit ka nag-research? Tapos mamaya sabihin nyo, yun po kasi sabi ng advisor ko, hindi pwede ganun, no? So, kailangan, pag kayo yung gumagawa ng research, kailangan alam nyo kung ano gusto nyo patunayan. So, ano yung gusto nyo alamin, no? So, yun, para malaman nyo kung ano gusto nyo aralin sa research nyo in the future, kailangan meron muna kayong observation, no? Gawa kayo ng obserbasyon. So, observe nyo, bakit ganito, ganyan, so on and so forth, no? So, relate ko yan sa thesis ko, no? Ang thesis ko kasi ay adsorbent ng metals na polymer, no? So, yung polymer na yon, liquid yun originally. Pag tinamaan nyo ng gamma radiation, naging solid siya. Tapos, pag naging solid yun, dun dumidikit yung metal sa kanya. So, ano yung observation ko noon, no? So, sabi ko, nung bata ako. Actually, 2 years ago lang naman yung thesis ko, no? So, yun. Inisip ko nun na, ano ba yung observation ko doon? Na ito yung inspiration ko doon sa thesis ko. May time kasi na nag-conduct kami ng analysis ng tubig sa Pasig River. Tapos na-detect namin ang taas ng lead, no? Ano yung lead? Yung lead ay isang metal na carcinogenic, nakakause yun ng cancer. So ako, naisip ko, bantas ng lead dito So, alamin ko nga kung paano makukuha yung lead mula sa solution. So, yun yung question ko. Paano ko makukuha yung lead mula sa tubig, no? Then, later on, nag-go na ako sa hypothesis, no? So, ano yung hypothesis? Ito yung mga idea, no? Na pwedeng sagot sa iyong question. Pwede. May potential. Pero, hindi lahat na may potential, yun na yun, no? So, kailangan aralin mo yun, no? So, yan. So, you develop your hypothesis, no? Paano ko kaya kukunin tong metals na to sa liquid? So, ang ginawa ko, gumawa ko ng material, no? Ng polymer na pwede sila dumikit doon, no? Tapos yun, para mapatunayan mo kung tama yung hypothesis mo, yung iyong hinuha, mag-experiment ka, no? So, dito sa experiment, ito yung pinakamatagal na ginagawa sa thesis, no? Although sa akin, ginawa ko to mga 2 to 3 months lang, no? Minadali na lang yan, no? Although successful naman, no? So, yan. Ito yung mga data, no? Ito yung mga nakikita nyo sa pictures na chemistry, mga naka-lab gown, no? May mga hawak-hawak na kung ano-ano. So, yun yung mga experimentation, no? So, ginagawa natin doon, kumukuha tayo ng data, no? And then, we relate that data kung ano ba yung relationship niya sa hypothesis, no? Will it predict the outcome, no? Totoo kaya yung hypothesis natin? So, kapag hindi totoo yung hypothesis natin, ano sabi dito? I-revise mo daw. Ulitin mo yung hypothesis mo.
Okay, so kapag inulit mo yung hypothesis mo, kailangan i-take into account mo yung mga previous experience niya. Kunwari, ay hindi ito gumana, no? So ibig sabihin, eto baguhin ko to, baka gumana uli, no? So experiment ka uli, no? Pero kapag tumama na yung tumama naman yung hypothesis mo, i-refine nyo pa, no? So ano meaning kapag refine, no? Pagandahin nyo pa ng pagandahin yung data nyo, no? So, i-refine nyo yan. Paano mo gagawin yon? E di, ulit-ulitin mo lang yung cycle na yan. No? Actually, pwede yan bumalik dito sa hypothesis. No? Pwede yan magpaikot-ikot until yung hypothesis mo ay napakaganda na. So, you can draw conclusions, no? And you can communicate with your peers kung ano yung research mo. No? So, ganun yung idea ng scientific method. No? So, kung mapapansin nyo, in doing research, hindi yan one straight path, no? Hindi yan isang dire-diretso lang na landas, no? Yan ay paulit-ulit na landas, no? Kasi mamaya, after nyo mag-draw ng conclusion, baka mamaya biglang may question na naman na dumating sa buhay nyo, no? So, pabalik kayo uli sa umpisa. And that's normal, no? Sa buhay ng isang researcher, normal na parating may tanong. At normal lang na, normal na pwede ulit-ulitin yung lahat ng mga bagay na yan, no? Kasi yun nga, no? Kasi the more we question ourselves, no, the more we test our hypothesis, no, the more we know about the universe, no. So ganun. Ganun ang isang buhay ng isang scientista, no. Maraming tanong sa lahat ng mga bagay. At hindi lang dapat nagtatanong, kailangan nagsasaliksik din, gumagawa rin ng research, no. So paulit-ulit 'yan. So ano yung mga keywords natin dito sa scientific method, no? So, ito yung mga keywords natin. Hypothesis, no? Kapag sinabing hypothesis, ito yung tentative explanation, no? Ito yung hinuha, no? Ano kaya yung pwedeng dahilan nito? So, yun. Kumbaga, wise guess yan. Tapos, kapag ang iyong scientific method, no? Ginawa mo yan, then you were able to come up with a conclusion na mathematically proven, then you have a law, no? So, may law ka na, no? Ito, hindi to batas na pinapasa sa Kongreso, no? Ang law sa science ay isang mathematical statement or verbal statement na may relationship sa typical phenomena na nangyayari sa paligid natin under same conditions. For example, yung Newton's law of motion, no? So, ano yung mga Newton's law of motion? Kunwari, yung ikatlo na lang. For every action, there is an equal and opposite reaction. So, that is a law. Nangyayari yan kahit saan sa universe, no? Nasa Earth ka man, nasa outer space ka man, proven na nag-exist yung idea na yun, no? For example, nasa Earth ka. O kapag nasa Earth ka, pupunta ka ng outer space, kailangan may rockets ka, 'di ba? So yung rockets na yun, yung force mula sa fuel niya na nasusunog, tinutulak niya yung Earth, no? So as a result, no, yung rocket umaakit pataas, no? So, kumbaga may opposite reaction talaga. So, yung fuel, mag-thrust siya against the earth, no? Against sa lupa. Then, yung rocket, aakyat siya pataas, di ba? So, yan. So, pagdating mo naman sa outer space, kunwari, ikaw, lumulunang ka na sa outer space, no? Magbato ka ng isang tool. Pag binato mo isang tool, parehas kayong lalayo sa isa't isa, no? So, yun, may conservation dun ng momentum and so on and so forth, no? So, yun lang yung idea, no? Kapag law, yun ay proven kahit anong mangyari, no? Nasa mundo ka man, nasa outer space ka man, etc., etc., no? Ang theory naman, no? Ang theory ay unifying principle na ina-explain yung mga bagay-bagay or yung mga batas na based on them. Kumbaga, ang theory ay general idea. Ang law, ito ay statement na may proof, no? Na mathematical yung proof. Usually, mathematical yan, no? So, ang theory, ito ay principle that tries to explain everything, no? For example, the Big Bang Theory, no? So, hindi yung palabas sa yung teorya, no? So, yung Big Bang Theory, ina-explain niya, itong lahat ng mga to, nangyari yan dahil dito sa singularity na nag-collapse, no? Nag-expand, kaya nagkaroon ng Big Bang, no? So, yan. So, tinatry niya explain lahat in general, no? Okay. So, yun yung mga scientific method natin, no? And hopefully, ma-develop natin yan, no? Para tayo ay maging magagaling na researcher sa future, no? So, anyway,
balik tayo sa chemistry. Saan natin ginagamit yung scientific method? Ginagamit natin yon in order for us to check yung matter natin, no? So, balik ulit tayo sa matter. Sabi natin, yung matter ay anything that occupies space and has mass, no? So, when you are doing research about matter, kailangan alam mo yung mga uri ng matter, no? Alam mo dapat yung classifications niya. So, ito yung diagram that explains or that relates the different classifications of matter, no? Isa-isahin natin yan. So, ang matter natin, they could either be mixture or substances, no? Ano yung difference ng dalawa? Yung substances, ito ay mga bagay, no? Mga molecules, mga atoms na iisa yung identity, no? Kunwari, yung tubig, H2O lang yan sa lahat, no? Puro water molecules lang yan. Pag mixture naman, ito ay pinaghalo-halong substances, no? Ayan. Kunwari, naghalo ka ng alcohol sa tubig mo, no? Naghalo ka ng juice, no? O, parang gumagawa na ng alak, no? So, kunwari, naghalo-halo ka ng juice, ng alcohol, ng tubig, no? So, yun ay mixture na, no? So, again, ano yung difference ng dalawa? Kapag substance, yun ay iisa sila ng identity. Iisa sila ng chemical formula, no? Pag mixture, halo-halo na, no? So, may isang substance na nilagyan ng isa pang substance na pwede pang lagyan ng iba't ibang uri ng substance, no? So, an example ng substance, kunwari, tubig. So, yung tubig, lagyan mo ng asin. Mixture na yon. Yung tubig, lagyan mo ng baby powder. Oh, yun. Mixture din yan, no? So, ganun lang yung idea, no? So, ito yung mga simpleng bagay. Iisa yung kanilang chemical formula. Iisa yung identity nila. Ang mixture naman, ito ay mga pinaghalo-halong substances, no? And sabi dito, we can separate mixtures into substances, no? We can separate them by physical methods, no? So, ano yung mga physical methods na yan, no? Meron tayong mga mechanical methods, no? Such as filtration, no? So, yan yung isang way para ma-separate yung mixture natin. No? Kunwari, yung tubig, nalagyan ng buhangin. Ano gagawin mo doon? Lagyan mo ng katsa, no? Ng tela. Tapos ilagay mo ibuhos mo yung tubig doon. So, may kukolekta ng katsa or ng tela yung buhangin, no? Tapos yung tatagos doon, yung tubig na, no? So, filtration, yun ay isang mechanical process na paghihiwalay mo yung particles talaga, no? So, ano pa yung ibang pang uri ng separation, ng physical methods of separation from mixture to substances? Pwede yung distillation. So, ano example ng distillation na yan, no? For example, yung ating gasolina, yung crudo. Saan ba galing yan? 'Di ba sa ilalim ng dagat, no? Sa ilalim ng lupa, yung mga oil, yung crude doon, no? Yung crude oil na yun ay nasa-separate into many compounds, no? So, kumbaga, you have your crude oil. Pwede yan maging gasolina. Pwede yan maging asphalt, no? Okay, so pwede yan maging asfalto, pwede yan maging gasolina, pwede yan mga wax, no? So, at iba pang mga bagay, no? So, from your one mixture, one clump of mixture, yung crudo, pwede mo yan mapaghiwa-hiwalay into different substances, no? Pwede yan maging gasolina, pwede yan maging asfalto, pwede yan maging waxes, no? So, ano ba yung konsepto ng distillation? Yung iyong mixture, iinitin mo lang until they separate depending on the boiling point, no? So, kung sino unang kumulo, siya yung mawawala. So, yung substance na yun, yung magsasama-sama. Kung sino yung susunod, edi siya yung susunod na substance na may hiwalay. Tapos, kung sino yung pinakahuling kukulo, edi yun yung last na substance na makukuha mo, no? So, yun yung idea ng distillation. Ano pa? Meron pa tayong tinatawag na reverse osmosis. So, ano yung konsepto ng reverse osmosis, no? Ito ginagamit to sa, Middle East, no? Or dun sa mga bansa na kulang sa natural resources, sa tubig, no? So, para sila makainom, no? Kailangan i-reverse osmosis nila yung dagat, no? So, ano ginagawa doon? Yung dagat, maraming halo yon, especially asin.
Siyempre hindi mo pwede inumin yun. Kasi pag ininom mo yun, kawawa kidney mo, no? Hindi mo na siya mabebenta. No? Para sa ticket ng mga favorite yung artista. Pero wag nyo gawin yan, ha? Okay. So, yun yung idea, no? Kasi pag ininom mo yung tubig dagat, sira kidney mo. Delikado ka, no? So, ano ginagawa doon? Para matanggal yung alat, ginagawa nila yung reverse osmosis, no? So, reverse osmosis, ginagawa lang dyan is that yung tubig, isa-subject siya to high pressure para maghiwa-hiwala yung salty part sa potable water. No? Yung potable water, yun ay yung tubig na pwede inumin. No? So, yan. So, isa-subject lang nila yun sa high pressure na machine. Tapos, after nun, pwede na inumin yung tubig. No? So, yun yung ilan sa mga bagay, no? Ilan sa mga separation methods, no? Sa paghihiwalay ng mixture into substances, no? Punta muna tayo dito sa mixture, no? So, yung mixture, iba-iba ang uri niyan. Meron tayong tinatawag na homogeneous mixture. Meron ring heterogeneous mixture. So, punta tayo doon. So, focus tayo dyan, no? Pag sinabing homogeneous, no? Homo, meaning niyan, iisa. Genus, meaning niyan, ewan ko, itsura. Iisang itsura, no? So, ibig sabihin, the phase of the matter is consistent, no? So, yan. Kunwari, pinaghalo ko yung, kunwari, tubig pati alcohol, no? So, di ba, pag pinaghalo mo yung tubig at alcohol, iisa lang naman itsura nila, no? Mukha siyang liquid, no? So, yun yung mga homogeneous mixture natin. Iisa yung phase nila. Pero, kapag pinaghalo mo yung dalawang substance, tapos naghiwalay sila, heterogeneous mixture yun, no? Hetero, meaning magkaiba. Magkaibang itsura. No? So, yun. So, yung mga magkakaibang itsura, kunwari, yung tubig, lagyan mo ng buhangin, no? So, heterogeneous mixture yun, no? Kasi magse-separate sila, no? So, yun. Ang mga homogeneous mixture naman, ito yung iisa yung itsura, no? Pag liquid, marami niyan, no? For example, yung ihi natin, no? So, yung urine natin, may water yan, may mga creatinine yan, may mga uric acid yan, no? So, yung mga molecules na yun, nagsasama-sama sila to form one phase, no? Iisa yung itsura ng ating ihi, no? Liquid naman siya, no? So, homogeneous mixture yan. Ano pa isang example? O, kunwari, gas, no? So, yung hangin sa paligid natin, yan ay homogeneous mixture din, no? So, ano yung nasa hangin, no? Yung oxygen gas, nitrogen gas, argon, hininga mo, yung pabango mo, no? So, lahat yan nakahalo sa hangin, no? So, yun ay homogeneous mixture. Hindi mo naman nakikita, naghihiwalay yung gases, no? Baka iba na yun, no? So, baka, ano na yun, masamang panaginip na, nakikita mo naghihiwalay yung mga gas, tas may lalabas na kung ano, no? Tas ano pa, solid. Ano kaya meron sa solid? Yung mga medal, yung bronze medal, no? So, yung bronze medal yan ay alloy, no? So, ano yung mga alloy? Yan ay mga mixture ng iba't ibang metals, no? Kunwari, maglagay ka ng copper, pati ng zinc, no? Pagaluin mo sila, so may alloy ka, no? So, yung metal, yung medal natin, yung mga bronze, no? So, alam ko, yun ay aluminum pati copper ata, no? So, check nyo na lang kung yun nga yung mixture niya. Paghaluin lang yun, tas yun, may bronze medal ka na, no? So, ganun lang yung idea. Pag homogeneous mixture, iisa itsura. Pwedeng solid yan, pwedeng liquid, pwedeng gas, no? O, punta naman tayo sa hetero. O, yung heterogeneous naman, yun yung mga magkakahiwalay na phase, no? So, yun yung mga nagsiseparate talaga. Okay. So, by the way, no, between homogeneous and heterogeneous mixture, merong isa pang uri ng mixture dyan na i-discuss natin bandang dulo ng topic natin. Yun yung colloids, no. So, ano yung mga colloids, no? Sila yung parang fusion ng dalawang phases, no. Kasi kung mapapansin natin, yung homogeneous, iisang phase, ang heterogeneous, magkahiwalay. Yung colloid, somewhere in between, no? So, may behavior siya ng isang phase at may appearance ng isang phase. So, for example, yung mga gelatin, no? Solid siya, pero parang liquid kasi gumagalaw-galaw, no? Ano pa? Yung aerosol, no? Kunwari, humatching ka.
may solid particles ka na nakahalo sa gas, no? May liquid particles ka na nakahalo sa gas, no? So, yun yung mga colloids, no? So, kumbaga, yun ay mga pinagsamang identity ng dalawang phase, no? So, yan. Malalaman natin yan pagdating natin sa chapter ng solutions, no? So, anyway, for now, skip muna natin siya, no? So, yun yung mixtures natin. No? Ngayon, punta tayo ng substances, no? So, pag sinabi namang substances, sabi natin, ito yung mga iisa yung itsura nila, no? Kung kunwari, ako, naging substance ako, kunwari, sa bahay, no? Kailangan, kung ano itsura ko, yun din yung itsura ng kabilang, ng isa pang tao, no? So, kumbaga, kailangan pare-parehas kayo ng identity, pare-parehas kayo ng itsura, no? So, kumbaga sa molecules, isa kayo ng chemical formula, no? So, yung substance natin, pwede yung maging compounds at pwede maging elements, no? So, differentiate natin yung compound at element, no? Pag sinabi nating element, iisa ng atom. The atoms are the same for the element, no? Same atoms yan. Okay, so same atoms yan, no? Pag sinabi naman natin compound, ito yung combination of atoms, no? Of different elements, no? Combination of different elements. So, bigay tayo ng example ng element, no? Kunwari, gold, no? Yan, gold metal, gold bar, pure gold, no? So, yung mga gold bar na yon, iisa lang ng atom yon, puro gold atoms lang yon, no? So, yun. So, yun yung mga elements, no? Yung compounds naman, yun ay combination ng 2 or more elements, no? So, an example niyan, carbon dioxide, no? May carbon atom yan, may oxygen atom. Ano pa? Wala na akong maisip. Okay na yan, no? Naantok na ako yun, no? Pero yun yung idea, no? Pag sinabing compound, magkakasamang atoms yun ng iba't ibang element. Pag element, iisang itsura ng atom, no? So, kailangan iisang element sila. Hindi pwede mag-iba. Kasi pag nag-iba yung isang element, compound na yun, no? Sabi dito, we can separate them by chemical methods, no? Yung compound, pwede natin yung gawing elements, no? So, paano yun, no? So, usually, for example, yung tubig, kuryentehin mo yon, no? Pag nilagyan mo ng kuryente yung tubig, bubula yun, no? Yung bula na yun ay composed ng hydrogen atoms, pati ng oxygen atoms, no? Okay, so humihiwala yung hydrogen at oxygen sa H2O kapag kinuryente mo yun, no? So, yun yung mga chemical methods, no? Which we will discuss in the future topics na lang, no? So, yun yung classification of matter sa chemistry, no? So, ano pa? No? Ano pa kailangan natin malaman sa matter para ma-investigahan natin siya? So, yung state ng matter din, no? So, generally, we have the 3 states of matter, no? In general, although marami pang versions yan, no? May mga Bose-Einstein condensate, may mga plasma, pero sa ngayon, ang concern natin ay yung mga solid, liquid, and gas, no? Ang matter natin, they can behave as solid, as liquid, as gas, depending on their attraction forces, no? So, madidiscuss din natin yan sa chemistry. Bakit may liquid? Bakit may solid? Bakit may gas, no? At bakit sila ganon, no? So, malalaman nyo yan pagdating natin sa chapter ng intermolecular forces of attraction, no? So, yan. Sa future na yan, no? Ano pa kailangan natin malaman about matter? Yung physical and chemical properties niya, no? So, pag sinabi natin physical property, ito yung mga property based on the appearance, no? So, pwede mo siya ma-measure, pwede mo siya ma-observe, no? Tapos, pag sinabi naman chemical property, yun ay mga tinatagong behavior niya. Nalalabas lang kapag may chemical reaction, no? So, kumbaga, ito yung kanyang hidden talent, no? So, yung physical appearance niya, yun yung physical property. Measurable, observable, without changing your matter, no? Pero, kapag yan, nag-undergo ng chemical reaction, kunwari, bigyan ng sumabog, chemical property yan, no? So, ganun. So, yun yung mga physical and chemical properties of matter. Again, physical property, observable, measurable. Chemical property, you can only observe it during chemical changes or chemical reactions, no? For example, ito, ang bakal na yan o iron yan,
Kulay gray siya, mukha naman siya masaya. Tapos pag binasa mo yan, magiging ganito yan, no? Ito yung ito yung hidden talent niya, no? Nangangalawang siya pag binasa, no? So yan, chemical property yan, no? Kasi nagkaroon ng pagbabago sa chemical compound yan. Hindi na yan iron, yan ay iron 3 oxide na, no? So kalawang na yan, no? For example, ito, yung gatas, no? Yung gatas, pag nilagyan mo yan ng suka, o kaya pag napanis yan, magka-curd yan. Yan, mamumuumuo yan, no? So, yan. So, yun ay chemical property, no? Na kapag yung suka, nilagyan mo ng suka, yung suka, nilagyan ng suka. Yung gatas, nilagyan mo ng suka, magka-curd siya, no? Mamumuo siya. So, chemical property yun. Kasi may pagbabago kang ginawa sa iyong substance, no? So, ito naman, dry ice to, no? Ito yung ginagamit sa mga pausok sa TV, no? Bukod sa fog maker, no? So, kumbaga ito ay isa sa mga ginagamit sa mga ganung bagay. Kung nanonood kayo ng I Believe, no? O kaya sineskwela, familiar na kayo dito, most likely. So, yun, kung mapapansin nyo, ang nangyayari lang dito sa sa dry ice, carbon dioxide yan na solid, nagiging gas lang yan, no? Nagsasublime siya. So, yung sublimation niya, yun ay physical property lang, no? Nagbabago lang siya ng anyo, no? Kumbaga, change outfit lang, no? So, solid ako, tapos mamaya, gas na siya. Okay, so physical property yan. Yung mga pagbabago sa, sa itsura. Pero kapag sinabing chemical property, nagbabago yung identity, no? Nagbabagong anyo talaga siya, no? In terms of chemical formulas, etc., etc., no? So, yun. Ano pa? Intensive and extensive properties of matter, no? So, ito siguro yung last part ng first video. And second part ng video, may calculation yun, no? Mamaya mapapanood nyo yun, no? So, anyway, kapag sinabing intensive property ng matter at extensive property ng matter, we are pertaining to yung relation ng dami ng matter mo sa quantity na yon, no? So, kapag sinabing extensive property, yun yung property ng matter na dumidepende sa gaano karaming atoms yung meron, no? The more atoms, the more extensive property. An example nun, yung mass, no? Kung kunwari, ako 55 kilos, tapos kumain ako ng 1 kilong manok, no? So, madadagdagan ako ng 1 kilo kasi nadagdagan yung atoms sa katawan ko, no? So, the more na nadagdagan ako ng atoms, the more na tumataas yung aking timbang, no? Volume naman, naglagay ka dyan ng 10 ml na tubig, no? Pag dinamihan mo pa yung water molecules niyan, tataas yung water level, no? Ito naman, plywood, no? Pag dinamihan mo yung kahoy molecules dyan, mas hahaba yan, no? So, kumbaga, pag sinabing extensive property, if you add your matter, pag nagdagdag ka ng matter, ang mangyayari lang ay magbabago yung measurement mo, no? So, ano yung mga yon? Mass, volume, and length, no? Okay. Those are just some of the extensive properties. Pag sinabi naman nating intensive property, ito yung mga property ng matter, no? Or yung mga measurement na hindi nagbabago regardless kung gaano man karaming matter yung meron ka, no? For example, nun ay temperature, no? So, ang temperature kasi hindi naman yan based sa kung gaano karaming particles meron ka, no? So, ano ba yung temperature, no? Sinabi kasi yung temperature, yun yung average kinetic energy ng molecules mo, ng particles. Regardless kung marami sila or onti sila, basta yun yung kanyang kinetic energy, may certain temperature yan, no? Pag hindi gumagalaw yung particle, 0 Kelvin yun, no? So, ganun. So, kumbaga, regardless of the quantity, iisa pa rin yung reading mo, no? So, yun yung intensive property. Okay. So, isa pang intensive property ay yung color, no? For example, ito. Ang nagbabago lang naman dito is yung intensity ng kulay, 'di ba? So, ito medyo mapusyaw, ito matingkad. Pero regardless, no? Onti man yan o madami, yung color niya ay purple pa rin, no? Ang nagbabago lang yung intensity, no? Okay. So, pero yung color niya, still purple, no? So, intensive property yung color. Ito naman,
Ito ay isang hygrometer, no? Hydrometer, no? So, ano yung hydrometer? Yan ay ginagamit to measure the density of your liquids, no? So, yan. So, ano yan? Parang lapis yan, no? Na may bulky stuff sa ilalim. Tapos, lalagay mo yan sa tubig. Tapos, pag nilagay mo yan sa tubig, magpo-float yan. Tapos, kung ano man yung reading dito, yun yung density ng iyong substance, no? Okay. So, yung density naman ay hindi nagbabago-bago yan, no? Regardless kung 1 litrong tubig yan or 1 drum na tubig, ang density ng tubig, no, under normal conditions ay 1 gram per ml talaga, no? Hindi magbabago yan, no? Damihan mo man yung matter mo, no? So, ganun lang yung idea. Okay. So, in summary, extensive property, ito yung property ng matter na nagbabago depende sa dami ng particles mo. The more particles, the higher your extensive property is. Pag intensive property naman, ito yung mga properties ng matter na hindi nagbabago kahit damihan mo yan or ontian mo man yung particles mo, no? So, constant siya. So, ang example nun ay temperature, color, at density. Okay? So, yun yung first part ng ating lesson, no? So, yung second part natin, magfo-focus tayo naman on measurements, no? So, kumbaga, natapos na natin yung unang bahagi ng lesson natin. Tapos na tayo sa chemistry. Mamaya ay measurements naman tayo, no? Okay. So, yun lang at salamat, no? So, panoorin nyo na po yung next video natin.